Gising lang ulit. Sa kasalukuyan, kamusta ay Martians? Welcome back to the 365. Siyempre, bibigay tayo ng onting room para sa intro. So, kakagising ko lang. Good morning, Martians. Isa na naman na bagong araw para tayo ay mag-daily vlog. At ako'y super duper happy, excited. Today's February 14. Happy Valentine's sa inyo. Sana okay lang kayo. And I'm sending you nothing but blessing and abundance and good vibes. But make sure to subscribe para, alam mo yun, tuloy-tuloy pa rin ang upload. Well, hindi naman ako di-discourage. Pero I watched na 70 of you guys are randomly watching. So I hope you guys subscribe. For today's video ho, mga kaibigan, ang una nating isa-shout out from our latest upload, which performed really good. Shout out kay Ben Eliazar. Alamat na yung 16mm na Sigma mo, sir. Grabe yung journey nun, lols. Yung vlog mo ngayon parang podcast with visual na. Actually, Ben, tama ka. Parang ganun na nga siya. At saka, isa pa, shoutout pa tayo ng isa. Kay Sir Franz Joseph. Joseph pala. Parang nagiging iconic na yung room mo, Sir Marco. Actually, tama ka. Parang nga. At saka isa pa, para malupit. Pangatlo, para I love you dahil Feb 14. Shoutout kay Lency Mark Arsenal. Overthinker ka na din pala. Gumanti yung bundok, binato ng Chocolate Hills, man. Hey, man. Okay, so today, guys. Today is Valentine's Day. Sana okay kayo. Sana hindi rin kayo mabusted. Alam niyo yun, sana okay kayo sa mga dates niyo. Okay kayo sa mga liligawan nyo, sa mga pinag-aminan nyo ng feelings nyo today. Dahan-dahan lang ho, no? Huwag yung bibiglain. Pero kasi, Valentine's, I feel kinda old, to be honest. Kasi, I'm currently, and still, I'm a loyal man. I'm in a 9-year relationship. And that's probably one of the best things I have in my life. It's one of the things that sometimes kapag nadadown ako, iniisip ko kasi, syempre isipin mo bilang tao, di ba? At some point, iisipin mo kung meron bang mali sa attitude mo or kung meron bang mali sa sarili mo. Sometimes yung ganung part na yun ng buhay ko yung nagpapaisip sa akin na I survived or I'm staying in a 9-year relationship, meaning wala naman sigurong mali sa sarili ko talaga. Alam mo, may mga ganung factors minsan sa buhay. Pero yun nga, Martians today, siguro kung may mabibigay man ako advice sa mga younger relationships dyan, is that siguro sa first year, just keep it private. Yun lang masasabi ko. Kasi I kept my relationship really private and not really, alam mo yun, masyadong binobroadcast kung anong meron, kung anong ganap. Kasi it's supposed to be private. Your relationship is your private life amongst everything you do. Para sa akin, ganun lang siya mag-work. Pwede pa rin naman kayo mag-broadcast publicly or whatever. Pero I really prefer to keep it quiet dahil nga, we're living a YouTube life. We're living a very different kind of life. I'm just really happy to share with you na I am in a 9-year relationship which is a lot of work. We're both happy. And at the same time, hindi siya complicated. Hindi kami toxic sa isa't isa. It's just so simple. You don't really have to complicate your love life. Napaka-simple lang. You just really have to care for one person. Love one person every single day. Yun yung mga mabibigay kong advice sa inyo. Kung meron kayong mahal, mahalin nyo lang. Mahalin nyo maigi, mahalin nyo mabuti. Alagaan nyo lang. Alam mo yun, huwag kayong magkulang when it comes sa time. Well, wala rin naman kami problema sa time. Never namin naging problema ang time kahit gaano pa kami naging busy. We're both having very prosperous careers, but we still have the time for each other. Kaya sa mga kapwa ko lalaki dyan na nagpaplano manligaw and whatnot, yung panliligaw ko sobrang simple lang. Lumapit lang ako, tinanong ko lang kung gusto mo mag-McDo, pumayag siya, sumama siya, edi G. Edi doon na nanligaw and then doon na sinagot and years go by. Siya yung first woman na pinakilala ko sa parents ko. So, yeah, here we are, 9 years later. Isa lang sa bucket list ko nung college ako. Meron akong 2 naka-cross out sa bucket list. Well, actually, 3. Manalo sa singing contest, which I did. Graduate ng may awards, which I also did. Lastly, graduate ng may girlfriend. Kasi pinangarap ko nun yun sa mga pelikula. Sa mga cinema one na pelikula, yung pag gumagraduate, meron kang girlfriend sa graduation picture. Diba? Basta, ganun lang ako kababaw kasi hopeless romantic ako, guys. Hopeless romantic ako, honestly. Kaya, I'm a sucker
Basta, I'm a sucker. Yun lang masasabi ko na, basta pag-ibig eh. Minahal mo eh. Bakit ko ba kinakwento sa inyo to? Hanggang doon lang ikakwento ko ha. Pero unless si Bossing eh sumama sa atin mamaya sa video, at explain ko sa'yo, or i-share ko sa inyo how we survived our 9-year relationship. But anyways, tara na. Kilos-kilos na tayo. Today, hindi ko alam kung ano magiging ganap natin, pero mahirap din kasi lumabas dahil Feb 14. Kahit saan ka pumunta ngayon, baka lumilindol. Lahat ng Sogo lumilindol. Tsaka lahat ng traffic for sure. And kakakain lang naman namin sa labas. So, Gina, safe kami. Ano mo yan? Siguro gusto ko magkape sa 7-Eleven kasi namimiss ko na ang 7-Eleven, guys. Gusto ko maglakad. And siguro, tara, pansin nyo, ilang araw na ako nagbablog na consistently. S3 ang gamit. Araw-araw, 50 gig, 60, 80, depende sa ganap. Araw-araw din, delete. Grabe kakaiba tong perspective ng wide na to kasi as in grabe ang OA talaga. Pero guys I'm not bragging anything. I just share with you guys that I'm in a 9-year relationship. I know some people have more than that, pero 9 years isn't really, kahit nga 3 years, 5 years eh. Matagal na rin yun eh. Pero yun, Saturday, sagutin nyo na yung manliligaw nyo. Ligawan nyo na yung gusto nyong ligawan, umamin na kayo sa gusto nyong pag-aminan. Sino nag-chat sa akin? Kaya yun, ligpit-ligpit muna at kilos-kilos muna. Bumili ako ng ganito. Anxiety inhaler. Kasi may times na yan. Parang feeling ko meron ako alam mo yun. Weird as shit, bro. Guys, ilang araw pa lang yung Tofu Light nasira na agad. Ayun oh. Ito pa naman yung version na 1.8. Tinetesting ko muna bago ko siya totally at fully promote kung okay ba siya. And nakita ko sa ilalim 6 watts, 2000 milliamperes. Tapos 1.8. Masyadong mahal. Huwag na kayo bumili. Hindi maganda. But kung hindi to maganda kung gagawin yung main light or key light. Maganda siya kung gagawin nyo ng background light. Kasi katulad ng ginawa namin doon sa setup ni Chairman. Ginawa lang namin siyang ambient light sa likod. As in, hindi namin siya ginawang main. Kasi 6 watts lang po siya. Pero may mas malaking version. Siyempre, medyo mas mahal yun. Ganun talaga, pag ilaw mahal, kailangan mag-invest. Siyempre, pagkape na tayo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagagawa yung video ko ng Hohem. Ito na talaga, gagawin ko na talaga, guys. Mag-shoot na ako talaga. Pero alam nyo, guys, alam nyo, Martians, ang Valentine's hindi lang din yan para sa magjowa. It's a day to celebrate love. Yakapin nyo magulang nyo, bigyan nyo, halikan nyo sa pisngi, sabihin nyo, I love you. Shoutout sa nanay ko, I love you very much. Thank you for raising me in this world. Thank you for raising me to be a very strong, independent, and hardworking man. At syempre, alam mo yun, Martians, hindi lang parents, yung mga yung mga lola nyo, ganun, depende. Depende sa gender nyo, kung lola o lolo ang gusto nyong batiin ng Happy Valentine's, pwede naman. Pero, yeah, it's a day to celebrate love. And, kung nanonood ka man into love. Kainis. Ay, hindi ko naman tinatawag na ganun yung EA cakes ko. Hindi ko naman siya ganun tinatawag. Pero, yun ang masasabi ko. Alam nyo guys, hindi pala ako pwedeng mag 7-Eleven at saka kumain kasi naka-fasting nga pala ako. Kahit 16 hours lang, makasiguro kahit mga 16 hours lang ulit ako today kasi kahapon medyo extreme, naka 21 hours ako eh. Medyo ginagabayan ko na rin kasi di na pwedeng puro buhat lang. Kailangan din ng onting fasting para masunog yung mga onting taba-taba sa gilid ng mga katawan natin. Ganun talaga, kailangan alalayan ng fasting para balance. Kasi kahit mag-workout ka, tapos kakain ka, masasayang win-workout mo. Hindi masyadong magde-develop yung mga muscles mo. Kailangan haluan mo ng onting fasting, tapos bago ka matapos mag-fasting, doon ka mag-workout, tapos kainan mo agad ng protein. Edi buhay, edi goods. Tingnan natin kung ilang buwan din natin magagawa yung diet natin. So far kasi ngayon wala pang pagkain eh. Wala pa. Pero fasting guys, fasting. Okay, so Martians, kadarating lang ni AirPods. Valentine's Day ngayon.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero magkakape muna ako. Kasi, alam mo yun, hindi ko alam pala ilang oras na ba ako naka-fasting. Liwanag ah. Wala nang ND, pang maarte lang yon, ND filter pa eh. 15 hours. Ayoko kasi mag-blur ng plate number. So yun nga, tanghaling tapat kape. Tanghaling tapat. Bali dalawa nun. Sorry to ask po, may discount ID po bang gagamitin? Wala po. Cool Kids table. 16 hours. Talaga daily fix. Cold brew. 2 Splenda mixed in. The best. Daily fix. Ito ang totoong daily fix. Mapapabuntong hininga ka ng malalim pagkatapos mo minum. Meron akong binili yung nakikita mo sa TikTok, anxiety inhaler. Nakita mo? Mamaya papatry ko sa'yo. Ano lang naman, parang normal na menthol na may eucalyptus na amoy, pero nakakakalma naman. Matatawa ko kung may ganun yung makikita mo nag-aaway, tapos bigla na, teka lang nagkaka-anxiety na ako. See? Cut ko na naman tuloy. Ewan ko kung narinig yung sinabi niya, pero nakat yun, nakakat. Ay, masarap. Hi! Ito si Kuya? Hi! Ito din na yung anak ko. Aray ko, sakit! Nanay ko. Ow! Ow! Sige na. Oh. Alam mo na lang ulit mamaya to, Jim. Kasi, nagpapasok to eh. Ang yabang mo. Sige na. Living on a U.S. for fresh air, just steel walls, narrow hallways, and the constant sound aircraft launching and landing. When their shift is over, wholesalers head straight to their cramped sleeping quarters, stacked 3 beds high, with barely enough room for their personal belongings. Mag-away Environment, which is why small companies like a favorite snack or cold energy drink. Everything from snacks and drinks to hygiene products and even basic electronics. Need a quick caffeine? They've got energy drinks. Happy Valentine's Day. No problem. Some carriers even have vending machines and self-checkout micro markets, personal space. But these small Tambay tayo saglit dito. quick snack, favorite brand soap, or even just Grabe, sobrang wide do. make deployment a little bit easier. But that raises Parang an old interesting school question. balik sa sinaunang style ng Of this daily mobile vlog. supermarket actually Oh, ito yung lagi kong angle sa mga vlogs ko eh. Remember, we're on a mission to reach. Si Mako, ikaw ang asawa ko. Storage space is Siya yung panganay eh. Hindi po ito panganay. May ano mo dyan ang Ay, nalimutan. Mami, happy Valentine's. Ay, ako. Ang pangit. Yay, pawis! Pangit ko, pawis nga ako. Mamaya mo na ako batiin. Maliligo. Maligo ka na, maaslom ka na. Naligo ko. Ay, sabay lang. So, nag-shed si Husky. Tagalan natin ng de-shedding ang tawag dito. Ganito, para maayos. Para maayos. Oh no! Naglag yung buhok. Dad. Ah. Babalik ako. Huwag ka magtatampo, babalik nga ako.
Yung tingin niya eh. Babalik Nakakabit ko yung pusa niya sa ibabaw para mas tumingin ka sa lagi sa camera. Nagdadro. Uy, kawawa naman. Jesus, sobrang dramatic actor naman yan, din. Pwede na mag-artista. Okay, so next agenda. Password protected, bruh. Okay, so next agenda for today, shoot na natin yung video natin. Biglang dilim. Which is yung Hohem na video. Kailangan na natin siya gawin kasi brand video siya and may pinirmahan tayo dun. So, tapusin ko yung script. Well, maliligo muna ako. Tapusin ko yung script, pabilis lang. And then, let's do this. Okay, so Martians, habang kakatapos lang natin maligo, nag-recycle lang ako ng damit kasi, alam mo yun, medyo matipid ako sa damit eh. Pero, ito yung gagamitin kong outfit sa Hohem iSteady M7 Gimbal Review na gagawin na natin ngayon finally. Tinatapos ko lang yung script kasi gusto nila ay, yung kung naalala nyo yung isa sa mga first few, ewan ko kung episode ba yun ng vlog, yung gumawa na, yung nireview natin yung gimbal, yung first impressions test. Nagustuhan nila yung review. Ay, hindi naman yung review kasi first impressions lang. Pero ito yung official review na talaga. Ewan ko kung paano ko siya gagawin honestly. Kasi, it's gonna be a normal, typical YouTube video na may B-roll, na may talking head, alam mo yun. Kung may chance man akong mag-travel, siguro, ko yun. Ang tawag dito? Gagamitin ko siya doon kung may travel man, ganun, halimbawa. But honestly kasi hindi naman ako binayaran ni Hohem para mag-review maigi yung gimbal. So, yeah. We will do our best para magawa tong review nito. Yung kapatid ko naliligo pa kasi may isushoot din tayo na video niya. So, eto. Let's see what we can do. Try natin. Kung kunwari practice. Diba? This is the Hohem iSteady M7 Mobile Gimbal, an AI-powered gimbal designed perfectly to assist you flawlessly with your gimbal moves. And you can get 5% off your first purchase using this promo code. Parang yun yung script ko. Ewan ko kung nakailang minutes ako. Kailangan parang 5 minutes yata, 3 to 15 minutes, 5 to 15. Ang hirap kasi. Magiging boring siya kapag, alam mo yun, kapag mga gantong klaseng videos kasi, parang, di ko alam parang ngayon guys sa Martians natin na nanonood, kahit kayo kung papansin nyo kung nanonood man kayo ng vlog, nagbabago na yung attention span nyo. Parang bumabalik na yung totoong attention span nyo. Kaya nyo nang manood ng videos na mahahaba, ng hindi, pwede, possible naman, hindi naman ako asyumero, possible na hindi ka na naboboring, para kasi nga, ika nga ni Ben, para na siyang podcast pero visual. Kasi may learnings, may intricate parts ng buhay. Parang nagbabago na yung pananaw ko sa vlogging. Hindi na katulad dati na ang vlogging, kailangan may B-roll, kailangan may fast-paced cuts, kailangan may ang daming angles. Pero ngayon parang nasasanay na ako na gusto ko ganito, maayos, gusto ko may kwento, may latag, may ganap. Parang nakikita ko na ang isa sa mga perfect elements ng isang vlog is bukod sa may lesson, merong kwento, at bukod sa may kwento, may part ng daily life mo. I think that would be one of the most perfect definitions of a daily vlog. Marami kasing style talaga, hindi natin siya iba-iba kasi. Alam mo yun, iba talaga, iba ang content creation. Kasi pwede mong i-define yung vlogging sa sarili mong channel. Pwede mo siyang i-define sa mga audience na nanonood. At yun nga, grabe rin yung retention nyo kasi ako honestly, kung OG Martian kayo, sa mga OG, alam nyo kung gaano ako ka-fast-paced mag-edit ng vlog. Kung gaano ka-fast-paced at kung laging may B-roll, may slow-mo, iba-ibang angles, ang daming cuts. But in the long run, nung kaka-daily natin na to, parang, para sa akin, parang hindi ko na gusto yung maraming cuts at maraming effects kasi parang mas na-appreciate ko na yung vlog. Honestly, at mas bukal na bukal sa loob ko tong ginagawa ko. Never ako nawalan ng gana. Nung una, syempre, nung mga bandang first few vlogs, parang
alam mo yun, nangangapa ka kasi hindi mo talaga makakapa, unmotivated ka. Pero ngayon na parang nagagamay mo na siya, na parang part na lang siya ng araw mo eh. Parang backbone mo na siya. Parang pag hindi mo to nagawa, mas makokonsensya ka eh. Talagang iba yung dedication na naramdaman ko at iba na rin yung attention span na meron ako. Parang naibalik ko na yung attention span ko. Kasi most of us, even for some people, napakaikli ng attention span, which I think partly nasira sa atin ng social media. Nasira ng social media yung attention span natin. Parang before, or kung titignan mo man yung ibang tao ngayon, na wala namang masyadong social media, meron silang attention span. Hindi short yung attention span nila. Pero ngayon, long form vlogs natin, parang ako, as editing all of these vlogs, these 45, including this one, 45th vlog, parang naibalik ko na yung attention span ko. Kaya ko na ulit magbigay ng attention sa mga bagay-bagay, which I think is important as a person, and it's important for my well-being, which I think as well is okay sa inyo. Kasi napapansin ko mataas din yung retention nyo. Minsan, minsan tinitignan ko yung metrics. Though, binabanggit ng tropa sa atin, niya to, na wag ako mag-pay attention sa metrics. Kasi nga naman din, on my personal side, parang this is my personal goal na mag-upload every single day na walang palya because it's for my own personal growth. But, ngayon pa lang sa ika-45th vlog, nararamdaman ko na yung growth. Kasi ang unang nadadamay is yung consistency, alam mo yung storytelling, yung attention span, yung ability nyong mag-concentrate sa isang bagay. Para kasing ang nakikita ko yung mga fast-paced edits, para ka nang may ADHD nun pag ganun. Hindi naman ako nanghusga, pero parang hindi ko na kayang manood ng maraming cuts or maraming shots. Parang, especially kung may music habang may talking head, parang ang boring niya na talaga tignan. Pero yung ganito, parang pag ang raw footage is nagpe-play nang wala masyadong cuts, parang there's something to look forward to. Kasi you're wondering what's gonna happen next. It's really about, sometimes, it's not about making the most challenging vlog or the most awesome storytelled, angle-filled vlog. Sometimes, yung challenge nasa viewer din on how long you can actually keep your retention, how much time you can spend on one video, watching one video. Bakit sa isang movie kaya mong tapusin pero yung isang vlog hindi mo kayang tapusin? Parang ganun that's on me. But yun, I know, it's supposed to be entertainment. Most probably I am able to entertain you guys with, alam mo yun, kung ano man yung nasasabi ko, kasi marami naman akong nasi-share sa inyo, maraming knowledge, maraming learnings. Kaya yun lang naman, ang tindi lang talaga ng epekto ng daily vlogging. Pero yun nga, tinatapos ko na tong script. Yung review ng Hohem, iba siya dito sa daily vlog natin. So, probably in the next few days, we're spending time making yung review na to. But sana matapos ko na to now na, today na. Ganun dapat tayo kabilis. Kasi katulad yan, if we are going to make a review video in just one day, I think that's a challenge, and it's good for my own personal growth as well, again, as a professional videographer. So, yeah, tapusin na natin tong script para G na talaga tayo. And oo nga pala, Martians, kamusta yung audio natin dyan? Sana comment down below kung okay ba. Dahil, awan ko napapansin ko ang solid ng audio natin these past few days, simula nung nag-comic tayo. Ang solid ng mga angulo natin simula nung nagka-wide angle tayo na matino. I can't wait to actually share this with you guys. Yung real estate, pag ginamit natin to, sobrang angas. Nagigigil ako ngayon. Pero gawin na natin to. Let's do this. Transition in 3, 2, 1. Okay, so transition. Ito muna tayo. Nagsushoot kami ng B-roll ng gimbal na to. Pawis-pawisan na kami. Pawis ba yung pits? Safe. Actually, yung t-shirt mo dito. Yep. Yung basa. Yep. Sweat under the titty. Yep. So far, tapos na kami sa talking head. So,
Kung, gimbal ba yan? Visit eh, nagkamali. Anong nangyari dito? Okay. Tapos, wait lang, design natin siya pag ganito. Tapos tilt lang natin ng onte. Cut muna natin. Inaano ko para pwede kong i-reels. In case. Match cut natin to. Match cut. So Martians, almost done na kami. Medyo nakakapagod talaga gumawa ng review kaya hindi ko madalas ginagawa to kasi super duper ma-effort to. 100% Marco Mars creativity ang magagamit dito. Pero para sa akin itong ginagawa ko hindi pa to sagad kasi I'm only giving myself a day para tapusin to. Hindi ako mag-spend ng 2 days para gawin yung mga gantong bagay. Kailangan ma-master ko to ng mabilis. Makapag-isip ng mabilis. Yun dapat yung goal, yun yung game, yun yung experience na magigain. Okay, camera test guys. Ito na. Isa sa mga crucial parts. Okay, almost done guys. Siyempre, paborito nating gamit, 28-105, f2.8, tsaka lawa. Kasi i-demo ko ngayon kung paano siya ginagamit. Paano ginagamit yung gimbal? On a wide perspective. Tabi natin yung ano? Ito? Game tayo. Dito muna tayo sa 3-2-1 sync, first testing, pan follow mode. Dito kasi may gitna banda. Dito banda. Sige. Yan. Pan follow mode, 3, 2, 1. Bad. Okay. Ito matabingi. Okay, so next B-roll is B-roll na kinukuhanan ko siya. B-roll na ginagamit siya. Okay. Dito ka banda? Dito ba? Sige. Wait lang. Wait lang Okay, ready? In 3, 2, 1, go! Ito, kuhain natin to. Angat mo onting gimbal. Ayan. Ayan, 3, 2, 1, gamit mo lang. Angat tayo onte. Tayo mo yung gimbal. Hindi, I mean yung kanina. Yan, tapos kunwari nag-a-adjust ka sa menu. Yan, sige, nag-scroll sa menu, nag-scroll. Yung kanina. Yan. Hindi, patagalan mo yung image na mission yan. Sige. Tapos pindutin mo si Megatron. Tutok mo kay Megatron, dali. Tapos tapikin mo siya. Angat mo. Hindi, ganito ka muna. Yung angat. Paangat. Yan, sige, angat mo. Wait lang 3, 2, 1, galaw. Okay, angat. Tayo ka. Hindi, I mean, dito ka. Tapos tayo mo pa. Yan, sige. 3, 2, tapos tutok mo kunwari kay Megatron. Tutok ba? Yan, sige. Align mo sa kamay mo, ganyan. Yan. Sige, ready? 3, 2, 1, and go. Kaya layo ka, atras ka. Sige pa. 3, 2, 1, go. All goods. I think all goods na tayo sa B-roll. May na-miss ba tayo? Wala. Mahirap guys. Mahirap. Hindi madali itong ginagawa ko pero ganun talaga. Whew! I think okay na yan. Ano pa ba? Ano pa bang kuhang kailangan kong gawin? Kung papansin ninyo, nagbibiro ako ngayon, nakatingin ako sa viewfinder. Medyo na kasi ngayon guys, satisfying yung viewfinder ng A7S III compared sa kahit anong monitor. Hindi ko alam bakit. Akala ko nung una magigimbal ako. Steady kasi yung kamay ko pagdating sa mga gantong bagay. Super steady ako. Nasanay ako kasi gawa ng previous Sony A64 user po ako. Kaya wala akong IBIS para sa amin noon. Nung panahon nagsisimula pa ako. IBIS and a gimbal. Hindi, an IBIS and a gimbal is luxury para sa akin. Ang nakaka-avail lang dati ng mga IBIS tsaka ng gimbal na matino, yung mga mayayaman or yung mga veteranong shooter. Hindi kasi katulad ngayon, yung iba,
nagsisimula pa lang pero may assist na. Which is a really good thing for them kasi hindi na nila pagdadaanan yung mga difficulties sa pag-acquire ng gear. Nakaka-focus na lang sila ngayon sa skill, di ba? Which is naman talaga importante. Sa skill kayo nakafocus. Hindi kayo nagpo-focus na kumalap ng pera para makabili ng gear. Though sometimes, medyo bitter ako sa part na yun kasi other people can do this as a hobby. I do this as a profession. So, okay. Woo! Para ako nagtatrabaho. Okay. Okay, so guys, ito naman kami. Tutulungan ko naman yung kapatid ko sa kanyang review video ng Transformers Shockwave. Di ba? Soundwave. Patay. Soundwave siya. Soundwave ba? Yeah. Si Soundwave. Isa lang yung mata. Ay, ganun. Hindi ko alam eh. Freaking idiot. Hindi ko alam. Pero next shot na to. Slow moves to eh. Okay. Ano pa ang shot? Okay. Ano naman? Yung static na. Oo. Static shots ka na. 1080 para hindi siya mabigla, guys. Mabibigla to sa 1080. Ay, mabibigla to sa 4K. Teka lang. Teka lang. Damn. So, ganito yan kasi, guys, sa toys, importante, okay lang mamboke. Pero kasi, ito yung settings dyan, ito yung setting ko. Papakita ko muna sa kanila bonus yung setup pa. So, may isa tayong ilaw sa likod para mag-emulate ng yan, ganyang image. Yan, meron siyang backlight or hairlight. Tapos, ang ginawa nating key light is itong tofu. Nakaset siya sa color violet. Pagka-roll ko. And roll. Rolling. So, static shot. Yan, static shot niya. Pwede mo ito lagyan ng, ng transform effect sa editing. Yung parang dahan-dahan siya nag-zoom out. Pwede mo siya lagyan ng ganon. Tapos, yan. Gawa natin siya ng wide. Nako! Okay. Ano pa next? Accessories na. Para pa sa isang gagawin. John's Cave. Kabahan ka na. I'm so sorry, John. Hindi, maganda yan. Pa nag-collab kayo ni John or si John ay kailangan niya ng tulong sa kanyang review. Siyempre, 100% present ako kung kailangan niya ng tulong. Pero kasi imagine kung si John ginagawa niya rin ito mag-isa. It's gonna be hard. Mahirap kapag ginawa mo mag-isa ng mga gantong videos. Kailangan mo talaga ng katunggali. Kabilang side. Yan. Ulo ulit ako. Balik sa weapon. Alam mo guys, overhead rig setup. 10mm na lens na may maximum close focusing distance na hindi ko alam kung ilang millimeters. Basta halos parang macro-ish dating. So, nandito na siya sa part ng transformation. Yeah. Transformation part. In overhead rig natin, isang light setup, key light, may backlight pa siya. Meron pang accent light na yung purple. Yung nakikita niyong purple para talaga maramdaman na siya si shockwave. Soundwave. Valentine's, man. Yep. Okay. Kakakabahan lahat na nagtutoy review dito. Alang nga laruan lang pero masyadong malapit Bones. Layo mo onti. Patingin nga ako. Sige, tayo ka doon. Parang lalaki ko na ako. Tayo ka. Dito ka, dito banda. Sa gitna ng sa may ano na yan. Yan. Sige nga, patingin nga. Okay. Darating ka muna. Tapos, paano ang dating nung ano? Ha? Dito ka onti sa side. Yan. Tapos, paano to tatama sa'yo? Okay. O sige. Ready? Hindi lalapit ko na ako. Ha? Lalapit ko na ako. Sige. Pause ko muna ako. And yan, sige, hinga. Konting side. Yan. Okay, ready? 3, 2, 1. Dapat malapit ko sa ano. Natatakot ako tatamaan ka eh. 3, 2, 1, and...
Cam rolling in 3, 2, 1, go! Okay, nag-isip. 3, kabilang side. Tama ba? And wonder. Tanggal yung tenga. Okay. Tanggal yung tenga. Sa wakas, nakabalik din tayo sa camera after ng ilang reviews, toy reviews, assistant sa kapatid ko. Teka, nakailang audio ba tayo? Baka sobra-sobra yung game. Yung elf ear. Tanggal yung elf ear. So guys, tapos na kami mag-shoot and ito na. Yan na, tapos na sila. Tinatawagan kasi namin parents namin. Eh hindi sumasagot. Eh naiwan sila sa bahay dalawa. At syempre nakita ko yung mga story nagbibigay ng bulaklak. Ako hindi bulaklak ibibigay ko guys. Tunay na pagmamahal. Everlasting love. Ito yung gift ko sa ating dalawa. Ating dalawa. Oo nga! Huwag mo na, isama muna. Inaayos ko to eh. Ay, naayos mo ba yan? Huwag mo ko isama dyan. Hindi ko naman pinapakita eh. Kahit na, huwag mo ko isama dyan. Bahala ka, daily vlog to eh. Bahala ka. Taray, happy Valentine's Day. Ha? This day is brought to you by Zenhaler. Anxiety Inhaler. Sige na. May ulam na ako. Ako din eh. Grabe, sobrang busy nitong araw na to, as in. Hindi lasang red label na. Ano? Hmm. May cherry. Paano? Oh. Black 4? Hindi lasang black Hindi ko nga gusto yun eh. Hindi ko gusto yung cherry niya. Ayoko nun. Lasang tempra yun. Yung Totoo cherry? naman. Ayoko ng black forest. Lasang tempra.